So bagong lahat, weekend na nga, undas pa, may pasok pa rin. Hindi pa double pay. Ang saklap. Wala lang, shinare ko lang. Dahil si BJ Edgecombe, ang first rookie ulit na sa first 5 games ay may at least average na 20 points, 5 rebounds at 5 assists. Kasama na siya sa listahan kina Magic at Oscar Robertson. Basta number 77 at third pick pa, bigating player. Si Edgecombe din nag-a-average ngayon ng 21 points, 5 rebounds, 5 assists, 49 and 43% sa 3-point area. 4-1 record na nakalusot sa kanila ang Boston. Hindi naman nagkamali ang Sixers na siya ang pinili bilang number 3 pick dahil kumpara sa dapat pipiliin nila at nasa draft board na sa Ace Bailey na ngayon hindi malaman kung nag-i-struggle ba or may iba na naman dahilan. Sa 5 games ni Ace Bailey, may total siyang 16 points. Nasa average ng 4 points, 2 rebounds at 1 assist per game. Nung nakaraan June, sinadya di umano ni Ace Bailey na magpababa ng draft stock para mapunta sa gusto ng team, ang Wizard. Nang pumatak ang Summer League, merong ups and down na sinundan din ng preseason. Nang biglang misteryosong nagkasakit itong si Bailey na ang reported nagkaroon ng trangkaso before opening game na inaasahan pa nga nun na hindi siya makakalaro versus Clippers. Nilagay din si Bailey sa restricted minutes dahil meron pa siyang sakit. Sa mga online forum, hindi alam kung nag-i-struggle ba si Bailey or gumagawa na naman siya ng paraan para matrade paalis ng Jazz dahil ginawan na niya ng Sa mga online forum, hindi alam kung nag-i-struggle ba si Bailey or gumagawa ng paraan para matrade paalis ng Jazz dahil ginagawa naman ng paraan ni Will Hardy, ang coach ng Jazz, si Bailey para mag-fit sa rotation. Nagkaroon ng issue dati na iniintay pa ni Bailey na matrade siya paalis ng Jazz bago siya pumirma ng contract. Tapos saka tinanggal yung kanyang agent nung papasok na ang training camp. Nakalusot ang Philadelphia kay Bailey dahil hindi siya pinili at nag-stick pa rin kay Edgecombe. Nagtataka yung iba kung bakit mga easy shot na ang binibigay kay Bailey, hindi pa rin niya maipasok. Hindi rin siya nag-a-adjust ng mga shot attempts sa loob ng 4 na games. Nung preseason, merong mga magagandang games si Bailey na nakakascore naman siya ng madali. Kung ang balak ni Bailey ay gumawa ng paraan para ma-trade paalis ng Jazz, baka ang abutin niya mapagbintangan na gumagawa ng game fixing. May 2 rookie pa ang umahabol kay Edgecombe, yung isa si Cedric Coward, yung pangalawa sa rookie ladder. Virtually unknown din siya dati nung pinili, na bigla atang nabate dahil bumaba ang average niya. Nasa 15 points, 4 rebounds, 2 assists, 59 and 42%, 52%. Pero nakakakuha kasi ng momentum ngayon sa mga rookie yung pangatlo sa ladder, si Dylan Harper. Sa loob ng 5 games, meron siyang 14 points, 4 rebounds, 4 assists, 48 and 35%. Halos parehas ang stats niya kay De'Aaron Fox nung rookie pa siya. May pagkasakuragi din itong si Harper. Sa first 3 games niya, lapitin siya ng foul, muntikan pang gumraduate. Ang kasunod kasi ni Dylan Harper, si Con Newpel, Trey Johnson at si Cooper Flagg. Pero si Harper at si Edgecombe, ang team nila ang may magandang start. Hindi lang alam kapag bumalik si De'Aaron Fox kung makakaapekto dito kay Harper dahil meron pang Stephon Castle na maganda rin ang nilalaro. Si BJ Edgecombe at si Jared McCain, meron na kasing sariling role ang binigay itong si Coach Nick Nurse dito kay McCain kapag bumalik siya at maiiwan si Edgecombe sa starting unit. Kung hindi nagkamali ang Philadelphia sa pagpili kay Edgecombe, sa mga write-ups naman sa San Antonio, parang nagkamali ang Spurs nang pinapirma ng max contract si De'Aaron Fox dahil pwedeng masira ang magandang run ng San Antonio kapag bumalik siya sa lineup. Sa ngayon, number 1 team pagdating sa defense ang San Antonio. Number 7 naman sila sa offense. Dominado kasi ni Wembanyama kapag nasa loob siya ng court. 2 point guard ang kasama niya na nagpapalitan. Si De'Aaron Fox naman, isa sa best defensive guard kung steals ang pagbabasihan. Based din sa mga write-ups, mawawala sa balanse ang San Antonio kapag bumalik si De'Aaron Fox dahil nga pwedeng bumaba ang minuto either si Castle or itong si Dylan Harper. Pwede pa kasi mahabol ni Harper si Edgecombe dahil sa nagiging momentum niya sa loob ng court kasama si Wemby at si Castle. Kaso mababago yun kapag bumalik si De'Aaron Fox. So nakabalik na naman si Luka sa Lakers, 44 points, 12 rebounds, 6 assists, 51 and 40%. Meron pa siyang 6 na 3-point shot. Pinalamang pa ng 15 points yung Memphis. Gusto pang manalo pero nakabawi yung LA pagdating ng second half.
Sa tindi ng pagbalik ni Luka, isang crossover, hindi lang pamilya yung iwan pati sapatos. Ikalawang player sa history si Luka na nakascore sa first 3 games na mahigit 40 points. Sinundan niya si Wilt. Pero mas maganda tong isang record na to. Bad record kasi yung first 3 games pa lang ay nakaka-6 ng laro yung Lakers sa season. Sa pagitan ni Luka at ni Ja Morant sa loob ng 10 games, merong 9-1 record si Luka kontra kay Morant. Dinidemolish talaga niya. Huling beses na nanalo si Ja Morant kay Luka, May 2021 pa, pandemic season. Sa tindi pa ng pagkakatalo ngayon ng Memphis kay Luka, nasira agad yung samahan ng bagong coach ng Memphis at ni Morant. Nagkaroon ngayon ng hidwaan sa pagitan ng coaching staff at ni Ja Morant nang sabihin ni Morant na tanungin na lang yung coaching staff sa nangyari sa game. Nag-struggle kasi si Morant na meron lang 8.7 assists, 3 out of 14 sa field. Base kay Blake Griffin habang nasa Amazon Prime post recap, parang wala sa sarili si Ja Morant versus Lakers. Mukhang hindi niya pa kasi naririnig yung interview ni Morant na sinabi doon na dapat hindi na siya pinalaro ng coaching staff. Hindi na ring sumagot si Coach Lizalo, hindi ko sure kung tama ang pangalan niya, tungkol sa mga sinabi ni Ja Morant tungkol din sa coaching staff. Si DeAndre Ayton naman sa loob ng 2 quarter meron siyang 9 points at 0 ang ibang stats niya sa loob ng 2 quarter. Hindi siya nakakuha ni isang rebound. Sa second half, hindi na naglaro si DeAndre Ayton pero bumalik siya sa bench ng Lakers after nung third. Kinagalit naman ng iba mga fans na walang binigay na report tungkol kay Ayton kahit may reporter pang nakabantay sa locker room ng Lakers. Nagre-request yung iba mga fans na imbestigahan si Ayton at magpaliwanag ang Lakers kung anong nangyari. Pero mostly yun dahil sa tayaan nila. Yun lang naman ang reason dun. Parang satire lang para sa mga fans. Based sa medical team ng Lakers, nagkaroon ng back spasm si DeAndre Ayton habang nasa game. Pero posibleng bago pa lang yung game sumasakit na yung likod niya. Pwede pa kasing bumalik ng 4th quarter si Ayton kaso hindi pinalaro ni JJ Redick. Mainit na si Luka nun, baka mawala pa sa momentum. Precautionary measure din ang ginawa ni JJ Redick na hindi niya pinalaro si Ayton sa last quarter dahil baka lumala ang injury niya. Ang next game kasi ng Lakers kontra sa Miami sa November 3 at papalapit na rin kasi yung return date ni LeBron. May until November 8 onwards base sa sinabing timeline dati. Kaya malaking risk kung pinalaro pa ni JJ Redick si DeAndre Ayton sa last quarter dahil baka lalong sumakit yung likod niya at mawala pa ng ilang games. Kasama kasi si Ayton sa 9-player rotation na ginagamit ni Redick. Pero maganda rin naman ang nilaro ni Jackson Hayes sa second half. Naka 2.7 rebounds at 5 assists na may kasama pang 1 block. Si Luka meron pa ring listed sa kanya na knee contusion injury na hindi alam kung saang game siya ipapahinga. Si Marcus Smart naman na bumalik din sa game, hindi rin alam kung saang game ipapahinga ng LA dahil din sa injury niya.